Magandang umaga, ngayon ay August 3, 2026 at narito ang update po sa monitor natin na si Bagyong Luis. So, napanatili pa rin ni Bagyong Luis yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa line 135 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilos nito ng mabagal at nakita natin dito sa ating latest satellite animation. Bagamat po yung sentro ni Bagyong Luis ay nandito sa karagatan, yung mga kaulapan po na dala nito ay sakop pa rin yung malaking area ng Luzon. So ngayong araw po, expect pa rin natin maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan sa buong bahagi ng Luzon except for the area of Palawan at paminsan po hanggang sa malalakas pa din yung mga pag-ulan na ito. Kaya doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And expect din po natin itong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Luis for most areas of Luzon is magpapatuloy hanggang bukas. And bukod din po dito, meron din itong dalang bugso ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Northern and Central Luzon. So, pag-iingat po at pagiging alerto pa rin para sa ating mga kababayan. And bukod po dito kay Bagyong Luis, meron din tayong minomonitor pa ng isang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito ay isang typhoon na may international name na Dolphin. Huling namataan yung sentro nito sa line 2,775 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 190 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. So ngayon wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, northwestward po yung nakita natin na pagkilos nito. Hindi po natin nire-roll out yung possibility na ito ay papasok sa loob ng PAR, but nakita din po natin yung isang scenario na lalapit lamang po ito dito sa northeastern boundary ng ating PAR line. But either po ng kahit ano dito sa scenarios po na ito, nakita natin sa mga susunod na araw ay i-enhance po nito ni Typhoon Dolphin ang habagat. So, ngayon po hanggang bukas, si Bagyong Luis yung ina-expect natin na magpapaulan sa malaking area ng Luzon, while sa mga susunod naman po na araw, most likely sa Tuesday afternoon onwards naman po, expect natin na yung habagat naman or enhanced habagat by Typhoon Dolphin yung magdudulot naman po ng mga pag-ulan sa malaking area din po ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na po sa western sections nito. So, yung buong week po natin, expect natin magiging maulan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At ito naman po yung ating latest forecast track analysis ni Bagyong Luis. So makita po natin ngayon, generally northwestward pa rin po yung pagkilos nito. Posible itong maglandfall over the area of northern Luzon mamayang gabi or bukas ng early morning. And pagkatapos po nito is magre-recurve ito or magiging pakanan po yung pagkilos naman nito or east-northeastward palayo naman po dito sa ating landmass. So expect po natin magiging malapit po ito or magla-landfall ito dito sa ating kalupaan, kaya possible po na makaranas ng bugso ng malalakas na hangin itong malaking area ng northern and central Luzon, lalong-lalo na po yung eastern sections nito ngayon maging bukas po. Kaya again, pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. And kasabay din po ng mga bugso ng malakas na hangin, meron pa rin tayong hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan na mararanasan over dito sa malaking portion pa rin or area pa din ng Luzon. And nakita naman natin in terms of intensity, is mananatili po ito dito sa tropical depression category, and by Wednesday naman is hihina pa siya or magiging isang ganap na lamang po siyang low pressure area. By this time po, medyo malapit na din itong si Bagyong Dolphin dito sa may northeastern boundary ng PAR. So expect po natin kapag naging isang ganap na low pressure area na itong si Bagyong Luis, isasama naman yung kanyang sirkulasyon dito sa may magiging circulation po ni Bagyong Dolphin. And then si Bagyong Dolphin na yung magdudulot ng mga pag-ulan or yung habagat po enhanced by Bagyong Dolphin na yung magdudulot po ng mga pag-ulan for most areas of our country.
So sa ngayon, may nakataas po tayo ng wind signal number 1 dito sa may central and eastern portions ng Cagayan, maging dito sa Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, maging sa eastern portion ng Kalinga, also sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at sa northern portion ng Aurora. So itong mga areas na nabanggit po natin, posible po ito makaranas ng bugso ng malalakas na hangin na dala ni Bagyong Dolphin, and possible pa rin po yung damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials, kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan. And also, kaugnay naman po ng mga pag-ulan, posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Ito pong areas natin na naka-orange dito sa may La Union, Pangasinan, Zambales at sa bahagi din po ng Bataan, while 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at sa area din po ng Bulacan. So sa mga areas na nabanggit po natin na to, ngayong araw hanggang sa malalakas po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, posible po itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat para sa ating mga kababayan. Hanggang bukas po, maraming areas pa din yung makakaranas ng mga pag-ulan po na dala ni Bagyong Luis. So, posible pa rin yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa La Union, Pangasinan, Zambales, at Bataan, while 50 to 100 naman for Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, at sa area din po ng Batangas. Dala pa rin po ito ni Bagyong Luis, while for the area naman ng Occidental Mindoro, posible na din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dala naman po ito ng habagat. And by Wednesday naman, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin sa malaking bahagi ng Luzon, pero ito ay dala na po ng habagat na i-enhance ni Bagyong Dolphin, yung nasa labas pa po ng ating area of responsibility. So possible po ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, while 50 to 100 sa area ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. So again, magpapatuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan for this week. Kaya naman, pag-iingat at pagiging alerto po para sa ating mga kabayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod naman po sa mga areas natin under wind signal, yung habagat din po and also yung periphery ni Bagyong Luis, magdadala din po ng bugso ng malakas na hangin for most of Luzon at Visayas, maging sa ilang areas pa po ng Mindanao hanggang Wednesday. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates sa ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin po ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga rainfall and thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.